Good morning. Good morning. It's coffee time with God. It's Labor Day today and the feast of Saint Joseph the Worker. So let's pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. The one who comes from above is above all. The one who is of the earth is earthly, and speaks of earthly things. But the one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, but no one accepts his testimony. Whoever does accept his testimony certifies that God is trustworthy. For the one whom God sent speaks the words of God. He does not ration his gift of the Spirit. The Father loves the Son and has given everything over to him. Whoever believes in the Son has eternal life. But whoever disobeys the Son will not see life, but the wrath of God remains upon him. The Gospel of the Lord. To you, Lord Jesus Christ. Personal reflection. The Father loves the Son and has given everything over to Him. Yan yung sa akin, no? Kasi lahat ng sinasabi dito, parang proof that Jesus is the Son of God, that we should have faith in Him, yung magtiwala tayo sa Kanya. Pero yung sinabi niya that the Father loves the Son and has given everything to Him, ibig sabihin, kung nagtitiwala tayo sa Ama natin sa langit, no? At sinabi niya yan, na binigay ko na lahat sa Kanya. Tapos ibinigay din ni God, the Father, sa atin si Jesus Christ. So, malaking sa kalooban natin yun kasi parang madaling tanggapin na si Jesus is really the Son of God and kung ano yung ginagawa ni Jesus talagang kapanipaniwala. Kasi sinabi niyan na ng Ama natin sa langit na binigay ko na sa kanya. Kung paano ka nagtitiwala sa akin, gano'n na din kay Jesus. So parang ang gandang panghawakan nito kasi hindi tayo magdududa for the things na ginagawa ni Jesus kasi follower tayo ni Jesus diba? So siguradong approve kay God lahat, no? Nung sinusunod natin yung kanyang anak. Yan. Okay. So ano ito parang ang nakikita kong message na sinasabi mo, yung pagtitiwalaan ng Trinity, Holy Trinity. The Father has given everything to the Son. Tapos yung Son naman, talagang nakikinig siya at sinusunod niya lahat ng gusto nung kanyang Ama. So, importante yon yung pagtitiwala in a relationship. Trust is very important.
Okay. Amen. Ako naman, above all. Above all. Yan din yung siguro ang tingin natin sa ating Diyos. Our God is above all. He has all powers and authority. And we know that the one who is above all na nag-reign, nagahari sa buhay natin are trustworthy. Talagang buong-buo ang ating tiwala. That's why pareho ni Jesus, we also put all our trust and follow the Father. Ngayon, si Jesus na because the Father has given everything, all authority to Jesus himself. Okay. Okay. So, yung nakuha ko dun sa sinabi mo. So, yung above all. Pag sinabi kasi yung above all, kumbaga anong pinakamataas, pinaka-greatest, parang ganon. So, yung above all equals God. Mhm. And when it equals God, equals trustworthy and equals Jesus Christ. Hmm. So, pantay-pantay talaga yan. Parang therefore, parang ganun yun. So, pag yan ay talagang nilagay natin sa puso natin, sa pag-aaral natin dito, mararamdaman natin yon with all our understanding, with peace in our hearts, Mm. kasi binigyan tayo ni Lord ng grace to Yeah. be able to understand it. Okay, so message naman sa atin. So ang message dito, no, sa nakita ko na sobrang mahal talaga tayo ni Lord, no. Dahil sa sobrang mahal niya, ang title nito, He Who Comes from Heaven. Biruin mo, langit yun, hindi natin nakikita. Pag sinabi ng from heaven, mataas unreachable. Hindi pa nga tayo lahat kung lagpas pa sa ano yun, ulap di ba? Pero He came down to reach to us. Kasi human tayo, ang magagawa lang talagang para lumapit, bumaba. No? Kasi God siya, di naman sila mag-a-appear. Talagang kailangan magkatawang tao siya. Parang tayo, no? Sa mission natin, parang gano'n, no? Bumababa talaga tayo para maintindihan. Hindi, kasi siya nag-create sa atin, so naiintindihan na tayo. Kaya nga siya bumaba para maintindihan natin siya. Yon. Parang kasama natin siya. So, that is true Jesus Christ. Kaya sobrang mahal niya tayo na ginawa talaga niya yon. Hello, hindi ba tayo nagigising sa ginawa ni God sa atin? Kaya nga tayo laging may lente, no? Pinapa-remind and remind sa atin yan. So hanggang buhay tayo, sana ma-realize din natin to. Bago pa tayo kunin ni Lord, doon pa tayo nagsisi na sana nakinig ako noon pa, di ba? So ngayon pa lang, umpisahan na natin na magtiwala at gawin kung ano yung gustong ipagawa ni God sa atin. Yeah. Amen. So, dagdagan ko lang din kasi ang binigay mong yung tiwala sa Diyos. Kaya nga, ang Diyos Ama ay gumawa ng paraan para naman tayo ay magtiwala sa Kanya. Kaya pinadala niya si Jesus, naging kapareho natin na tao. So that we can see yung pinadala ng ating Ama is kaya natin magawa kasi kasama natin Pero kung hindi gano'n, ang hirap magtiwala. So, Oo. ang galing talaga ng Diyos Sobra natin. talaga. Siya talaga ang nag-create sa atin kasi alam niya kung paano siya mag-reach out sa atin. Mhm. At saka ang kagandahan pa, hindi niya tayo yung ginawang robot na sumunod ka lang sa akin. Yeah, free will pa. Oo. Talagang gusto niya, pag sinabi mong mahal mo, totoong mahal mo ko. Hindi dahil, kaya ayaw din niyang ipakita kung ano yung langit, di ba? Walang bumababa dito para sabihin, uy, maniwala kayo. Kasi, ang magiging ano naman natin ngayon is aim na gusto ko makapunta sa, hindi dahil mahal natin si God.
'Di ba? So, ang galing talaga. So, importante yung ma-recognize natin, ma-acknowledge natin that our God is above all. Amen. No? So, ngayon, actually, ang ating problema is how can we talagang truly we regard our God as above all. Number one, lahat talaga siya. So, paano natin magagawa yon? Magtitiwala sa Diyos. We need to continuously search habang buhay tayo hahanap sa ating Diyos at kinikilala natin sino ba talaga siya at ano ang kanyang kakayanan. So tayo, hindi ba? Ang ating na-experience kung paano tayo unti-unti ay talagang ang tiwala ay binibigay na natin sa ating Diyos because God has shown us many things. Yung mga ating mga problema na dinaanan, gaano man kahirap, God will give us the way para maayos yung problema natin. And nakikita natin sa mga testimonies ng ibang mga tao na talagang naramdaman niya na gumalaw ang Diyos sa kanya. So we need to parang ponder on all these good things that God is doing for us. Lalo-lalo na yung nakita natin parang wala tayong control, hindi natin kaya by ourselves. And yet wala tayong makatulong, pero dumarating ang solution. And this is something that we parang we associate it with God. Talagang sa Kanya galing yung mga biyaya na yon. So, itong ating ginagawa na gospel reflection is one way of knowing God fully well. Pero alam natin na napakalalim. Biro mo, mahigit 2,000 taon na natin pinag-aaralan yung Bible, and yet, hindi pa natin talaga totally maunawaan. It is really a mystery. Yes. Okay. Okay, see you again tomorrow. Ay, Friday ba? Tama, Friday pala bukas. Okay. Bye!